Ginoo, ang kape na ininom mo ay akin. Pero ang tasa na iyon ay, nainom ko na. Shusayan, ano na naman ang balak mo? Halika na, simulan na natin ang pulong. Sige na, ang pulong ngayong araw ay tapos na. Salamat sa inyong pagsisikap. Kahit weekend, kailangan pang mag-overtime. Ang overtime pay ngayong araw ay 3 beses ang halaga. Sige na, uwian na. Shushu, ikaw, ano ang nangyari? Wala naman. Gusto ko pang mag-overtime ng kaunti. Shushu, gusto mo bang sabay na tayong umuwi? Shushu, kung may gagawin ka pa, mauna na kami. Oo, Fallen, mag-ingat sa pagmamaneho. Dahan-dahan lang, Fallen. Ginoo. Natapakan mo ang paa ko. Ang mga mata mo ay sobrang pula na. Ang sirang contact lens mo, kailan mo tatanggalin? Ito ay personal kong bagay. Lumapit ka. Pasensya na, Ginoo, Ginang Shu. Wala akong nakita. Ituloy niyo lang. Ano ang ginagawa mo? Hindi ba gusto ko lang? Tulungan kang tanggalin ang contact lens mo. Hindi na kailangan. Ang mga daliri mo, mas malaki pa sa mga mata ko. Kasing laki lang ng daliri, Assistant Kyohart. Ano ang iniisip mo? Bakit namumula pa ang mukha mo? Huwag mong isipin na dahil boss kita. Hindi ko magagawa ang kahit ano sa'yo. Kaya inaamin mo. Iniisip mo si Shu Xiaoer. Wala kang hiya. Mas lalo mo akong inaapakan, mas lalo akong nasa sabik. Shu Xian. 4 na taon na tayong hiwalay. Kahit na gusto ko, ang iniisip ko ay ibang tao. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Shu Xian. Tigilan mo na ako. May boyfriend na ako. Hindi mo ba naiisip na ganito ka? Napakababa ng tingin mo sa sarili mo. Lumayas ka. Kiyo Shu, huwag ka nang mangarap. Hindi ka tatanggapin ng pamilya Shu. Hindi mo rin matatanggap ang isang biyenang pumatay sa ama mo. Sumakay ka sa kotse. Ikaw na ang sumakay, o gusto mo buhatin kita? Isa kang walang kwenta. Oo, walang kwenta ako. Nasaktan ka ba? Tingnan ko. Hayaan mo akong tingnan. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Sige na, nagkamali ako. Pasensya na. Hindi ko dapat ginawa sa'yo. Ang magalit. May kasunduan ka na sa kasal. Dapat nasa bahay ka na. Alagaan mong mabuti ang fiancé mo. Huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Kailan pa ako nagkaroon ng kasunduan sa kasal? Ikaw ang nag-ayos nito para sa akin. Ang nanay mo ang nagdesisyon nito. Bakit ka naniniga ng tao? Hindi ako naniniga. 4 na taon na ang nakalipas. Iniwan mo ako noon. Hindi pa kita napapanagot.
Mabahong lalaki. Mas lalo akong na-excite kapag sinasaktan mo ako. Isang beses mo akong murahin. Hahalikan kita ng isang beses. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Magpakabait ka. Huwag mo akong pilitin dito. Gagawin kita. Ibaba mo ako. Ikaw, teka. Ibaba mo ako, ha? Huwag kang magsalita ng masama. Ang bastos mo. Ibaba mo ako. Shusayan. Huwag kang sumipa. Tama na. Ibaba mo ako. Huwag kang basta-basta sumipa. Baka masira mo pa si Shu Shower. Ikaw na lang ang ipalit mo sa akin. Anong ginagawa mo? Pwede bang? Huwag mong pakialaman ang gamit ko. Sige, pakialaman mo na. Pakialaman mo hanggang mamatay ka. Huwag kang gumalaw ng kung ano-ano. Ang gulo ng mga kamay mo. Shusayan. Ang isang maayos na ex. Dapat patay na. Hindi ako maayos. Lalagyan kita ng gamot. Pagkatapos kong maglagay ng gamot, aalis na ako. Sa huli, ang sugat mo na ito ay maituturing na para sa akin. Mabuti at alam mo. Ituturing ko itong aksidente sa trabaho. Babayaran ka ng kumpanya. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Huwag mo akong pilitin na sampilin ka. Bahala ka. Tutal, hindi ka naman nagkulang sa pagsampal. Ako. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Anong ginagawa mo? Maliligo lang. Bawal mabasa ang sugat mo. Kung ganoon, lumabas ka. Tutulungan kitang maligo. Yakap. Pwede bang panatilihin mo ang ligtas na distansya sa akin? Tapos na tayo. Naiintindihan mo ba? Hindi. Ang ligtas na distansya natin ay... Bakit noon hindi ko napansin na ganito ka kabaliw? Noon, madalas mo akong tawaging baliw. Matagal na kasi. Nakalimutan mo na, hindi ba? 4 na taon na. Kiyaw-kiyaw. Naalala mo ba ako? Ay nako. Ikaw, isang taong kasal na. 10 oras ng gabi, nasa bahay ng babaeng tauhan mo. Hindi mo ba nararamdamang hindi ito tama? Hindi ko maintindihan. 4 na taon na ang nakalipas, malinaw na tayong dalawa ay malapit ng ikasal. Bakit bigla mo akong iniwan? Bigyan mo ako ng paliwanag. Alam mo na ang lahat. Ano pa ba ang dapat kong ipaliwanag? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa nanay mo? Para lang sa 1 milyon, iniwan mo na lang ako. Sa puso mo, ganito lang ba ang halaga ko? Wala kang ang halaga kahit 1 sentimo. Sa tingin mo, ang 1 milyon. Kaya ko bang tanggapin? Hindi mo kinuha ang pera. Pagkatapos ng lahat, ang sugat mo ay nakuha mo rin para sa akin. Hindi kita gagalawin ngayon. Aalis na lang ako ng ganito. Shushu, hinahanap ka ng ex-boyfriend mo. Assistant Kiyaw, pumunta ka sa opisina. Shu, hindi ka ba pupunta? Ang tapang mo talaga, Shu. Kung hindi siya saan gayon, pwede niyang tiisin. O kaya tanggalin na lang ako. Shu, may tanong ako na matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Gustong gusto ko talagang itanong ito. Noong panahon na kayo ni Boss Shu, bakit kayo naghiwalay? Siya ba? Hindi dapat, si Boss Shu.
Ang reputasyon niya sa headquarters ay napakaganda. Narinig ko na siya ay talagang hindi interesado sa mga babae. Narinig ko rin iyon. Sabi nila, kahit ang mga babae mula sa mga celebrity na ipinapadala ng mga partner sa overseas headquarters, hindi niya pinapansin. Siyempre hindi niya pinapansin. Dahil siya hindi kaya. Hindi pwede. Anong nangyari? Sabi ko hindi siya pwede. Bakit kayo nagulat ng ganito? Sa totoo lang, pag ang mga lalaki nasa edad na 25 taon pataas, kadalasan, hindi na gaanong maayos, medyo mahina na. Pero mabuti na lang. Maganda naman ang mukha niya. May kaunti rin siyang pera. Kaya naman, marami pa rin. Babae na gusto siya. Yung potato chips mo, pahingi ako ng isa. Pinakain ko na sa'yo lahat. Wala kang itinira para sa akin. Kiyaw assistant, masarap ba ang potato chips? Ngayon, agad-agad, pumunta ka sa opisina ko. Nagloko ako. Ikaw, nagloko ka ba? Wala ka bang 5, 6 na 7 bilang sa puso mo? Yang bibig mo, talagang parang ang sarap halikan. Kailan ako nagloko? Linawin mo sa akin. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ngayon. Hindi dapat yung sinabi kong, hindi ka pwede, di ba? Narinig mo naman kanina, di ba? Kung kaya ko o hindi, pwede ko naman patunayan yan kahit kailan. Pero yung sinabi mong nagloko ako, chismis yan. Hindi ako nagchismis. Nakita ko mismo. Sa susunod na check-up, dadalhin kita para ipatingin ang mata mo. Ayos na ayos ang mata ko. Nakita ko talaga mismo. Sigurado akong hindi ako nagkamali. Shusian, ikaw kasama ng iba. Noong pumunta ka sa tindahan ng wedding gown. Ang saya ng iyong ngiti. Mukhang masaya ka talaga. Sinong kasama kong pumunta sa tindahan ng wedding gown? Sabihin mo ng maayos. Sino ang sinamahan ko? Linawin mo ang sinasabi mo. Bitawan mo ako. Nasasaktan mo ako. Ang puso ko mas masakit kaysa dito sa'yo. 7 mas masakit ng 10 milyong beses. Kiyoshi, totoo bang sakit lang nararamdaman mo? Parang narinig kita kanina. Sakit iyon na naramdaman ko. Pakibitiwan mo ako. Bitawan mo na ako. Pinapatay mo ba ang asawa mo? Bastos ka. Naniniwala ka ba? Sasampahan kita ng kaso ng sexual harassment. Kagabi, hinaras mo rin ako. Kagabi ako. Nakaramdam ako ng paninigas. Bakit na naman ikaw narito sa bahay ko? May gamit ako na naiwan sa bahay mo. Kukunin ko lang at aalis na. Wala namang gamit mo sa bahay ko. Kagabi, ang bagong palat kong underwear. Nasa kwarto mo. Hintayin mo ako dito. Kunin ko para sa'yo. Kunin mo ang underwear mo. Umalis ka na agad. Para mo akong tina-trato na parang magnanakaw. Akala mo ba gusto ko pang pumunta rito? Ang cute na to. Bakit parang nagbago ka ngayon? Paulem, kapitbahay. Kapitbahay. Baby, tumawag ang nanay mo. SHHH. Nanay. Hello, Ma, Shushu. Yung huling beses na binanggit ni nanay, tungkol sa pakikipagkilala sa iba, may nangyari na. Si Chen Yuanming, mula sa pamilya ni Tita Chen. Naalala mo pa ba? Alam ko na. Ma, mamaya, tatawagan na lang kita uli. Tatawag ako pabalik. Bye-bye. Shusayan. Bakit nandito ka na naman sa bahay ko? 987,456. Ang pangalan ko. Sa keypad na pinyin sequence. Ginamit mo ang pangalan ko para gawing password. Saka mo sasabihin hindi mo ako mahal. HMM. Ako, mamaya na lang ay. Babaguhin ko ang password. Ang tigas ng bibig mo.
Gusto ng nanay mo na makipagkilala ka. Wala kang pakialam. Oh, wala akong pakialam. Heto ka na naman. Sige, itanong mo ang konektado sa akin. 4 na taon na ang nakalipas. Kailan mo ako nakita na sinamahan ng iba sa pagsukat ng kasal na damit? Aling mata mo ang nakakita na may fiancé ako? Hindi mo sasabihin. Ayaw mong sabihin. Aalisin ko sa'yo ang isang butones. Kahit mali ka, aalisin ko pa rin ang isa. Natanggal mo na ang damit. Gawin na natin ito. Bitawan mo ako. Sasabihin mo ba o hindi? Bigyan mo ako ng paliwanag. Isang araw bago magtapos, nakita ko na lahat. Ikaw at si Shen Jiwei. Magkasama kayong pumasok sa bridal shop habang tinitingnan ka niya. At ninitian mo pa siya. Dahil lang sa ngiting walang kwentang ito. Iniwan mo na ako. Sabi mo pa na hindi mo ako mahal. Mahal na mahal mo ako. Umalis ka na. Hindi kita mahal. Ni Katie Ting, hindi kita mahal. Galit ako sa buong pamilya mo. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Ha, ay naku, Kyoshu. Ang lupit mo talaga. Ginawa mo akong walang lahi. Ha? Mabahong lalaki. PWE. Ha? Ang labis mong kalupitan. Hindi. Ang tapang mo talagang makipag-blind date. Bitawan mo ako. Ikaw. Hindi pwede. Bitawan mo ako. Ha? Ay, ikaw. Ikaw. Naiinis ako sa'yo. May naiisip akong paraan. Xiao Qiao, ano ang nararamdaman mo para sa akin? Ayos lang. Sa totoo lang, tungkol sa sitwasyon mo, sinabi na sa akin ng nanay ko. Pero ako, sa loob ng 2 taon, hindi ko pa naiisip na magpakasal. Hindi ko rin naiisip na magkaanak. Walang problema. Ang lamig ng trato mo sa akin. Sa iba, palaging may ngiti. Lucky. Puntahan mo ang nanay mo at dalhin siya rito sa akin. Kung ayaw niyang pumunta, kagatin mo na lang yung lalaki sa tabi niya. Kapag nagawa mo, bibigyan kita ng 4 na kahon ng malalaking lata. Sige. Lucky, paano ka napunta dito? Ha? Xiao Qiao. Ha, ang asong ito ay... Ha, aso ito ng boss ko. Lucky, huwag kang magulo. Itatapon kita palabas, ha? Nasaan siya? Yung lalaki sa likod, siya ba ang boss mo? Pumunta siya para hanapin ka. Siya, hindi lang siya boss mo, di ba? Pasensya na. Yuan Mingge, may kailangan akong gawin. Aalis na ako. Yung kape, ako na ang magbabayad. Ikaw na ang uminom. Ang aso mo parehas sa'yo. Walang hiya. Hindi totoo yan. Bago lang akong nakabalik, 1 buwan pa lang. Ikaw ang nag-alaga sa kanya. Kitang-kita naman. Ihatid mo muna ako pauwi. Tapos ikaw at ang aso. Sabay kayong umalis. Pwede naman. Pero kailangan mo muna akong halikan. Can you sing my heart? Can you read my mind? Heto na ang susi ng kotse. Umuwi ka na mag-isa. Kasama ko si Lucky. Uuwi muna ako sa bahay. Polem, asawa ko. Hoy, Boss Shu, nakahanap ako ng isang bagay. Isang nakakatuwang bagay. Yung hipag mo. Hindi lang siya nagpa-abort. Bago siya ikasal sa kapatid mo. Nagpunta pa siya sa ospital para magpaayos ng kondisyon niya. Oh. Hindi ba sinabi niya na siya ay isang inosenteng dalaga? Ayusin mo muna ang mga detalye. Ipadala mo sa akin. Ipapasa ko kay Shu Shiren. Bakit bigla mo akong pinapagawa ng impormasyon tungkol kay Shen Jiwei?
Naghahanda ka ba? Kunin ang asawa ng kapatid mo. Si Shen Jiwei na ganyang klase. Tanging ang kapatid kong mapagmahal. Ang makakain love sa kanya. Iba ako. Ako ay isang loyal na tagahanga lang. Ay, naku, itong tao. May kaalaman pa rin sa sarili niya. TSK, ha? Anong meron? Boss Shu, mamayang gabi, ang meeting ng partner. Imbitasyon sa salusalo. Bibigay. Ang ganda niyan. Kahit magyan siya, ang cute niya pa rin. Ikaw, bitawan mo ako. Kailangan ko pang magtrabaho. Samahan mo ako. May gagawin ako mamayang gabi. Nabigo ka sa blind date mo. Ano bang problema? Ako, ganito. Ikwenta ko ito bilang dagdag na trabaho. Ang sweldo ay bibilangin ng 3 beses. 5 beses. Sige, Sir Shu. Pupunta na ako at maghahanda agad. Bitawan mo. Bitawan mo. Huwag mong guluhin. Ang lugar na ito ay napakalaki. Paano kung mawala ka? Sa tuwing lalabas, mangyaring magpakabait ka. Xiaoan. Xiaoan. Siya si Kyoshu. Dahil sa kanya, nagkaroon ka ng alitan sa pamilya. Ano bang pake mo? Bantayan mo ang asawa mong si Shen Jiwei. Parang magkakaroon ka na ng sungay sa ulo. Ikaw. Si Shen Jiwei ay asawa ng kuya mo. Noon, 4 na taon na ang nakalipas. Malinaw na nakita ko na ikaw ang kasama niya sa bridal shop. Pumunta ka sa bridal shop kasama siya. Kaya kailangan mo ba talagang pakasalan siya? 4 na taon na ang nakalipas. Shu Shiren, may biglaan siyang meeting. Kaya ginawa akong proxy para subukan ng damit sa halip niya. Dahil sa ganitong kabulastugan, isang dahilan lang, iniwan mo ako ng 4 na taon. Ako, sinasabi ko sa iyo, si Shen Jiwei, pwede siyang maging asawa ng kuya ko. Pwede siyang maging asawa ng kahit sino. Pero hindi siya magiging asawa ni Shu Saien. Kumusta? Sa wakas, nalaman na ang katotohanan. Nagsisisi ka ba? Sa wakas, nalaman na ang katotohanan. Nagsisisi ka ba? Shu Saien, hindi ko kayang kalimutan ang iyong ina. Ang dahilan kaya namatay ang aking ama. Ang nangyari 4 na taon na ang nakalipas. Ang lumipas ay lumipas na. Kahit pa magsisi. Ano ngayon? Ano ngayon kung 4 na taon ang lumipas? Ang ating kinabukasan. Mayroon tayong 50 taon. 60 taon. Hanggat gusto mo. Maaari tayong anumang oras. Magsimula muli. Lalo na sa mundong ito. Walang sinuman na mas bagay sa iyo kaysa sa akin. Kahit sa aspeto ng damdamin. Oh, sukat. Mr. Shu, ang tagal nating hindi nagkita. Mag-toast tayo. Mr. Shu, halika. Miss Kiao, ayaw mo bang malaman tungkol kay Sayen 4 na taon na ang nakakaraan? Ang nangyari, o kaya, ang nangyari sa akin. Ayaw mo bang malaman? 4 na taon na ang nakaraan. Natulog si Sayen kasama ko. Sinabi niya, masaya siya. Sa gabi, hindi tumigil. Ganun ba? Mukhang may karanasan si Miss Shen. Napakayaman. Kaya niyang pasayahin siya ng gusto. Hindi tulad ko. Kapag magkasama kami, siya ang laging nag-aasikaso sa akin. Akala mo ba talaga na gusto ka ni Shu Saien? Akala mo ba makakapasok ka sa pamilyang Shu? Hanggat hindi pumapayag ang nanay ko. Ang isang katulad mo. Sa buong buhay na ito, hindi mapapangasawa ang isa sa pamilya namin. Grabe naman ang mga sinasabi mo bilang hipag. Napakalayo naman ang naabot mo.
Ang malaking pintuan ng pamilyang Shu. Hindi ko kailanman pinangarap iyon. Sa puso mo lang iyon mahalaga. Sa paningin ko, parang tambak na ng basura lamang iyon. Halos ganun din. Narito ang 5 milyong piso. Lumayo ka kay Shu Sayan. Narito ang 5 milyong piso. Lumayo ka kay Shu Sayan. Bakit? Kulang pa ba? 5 taon na ang nakalipas. Yung cheque na ibinigay sa iyo ng nanay ko, hindi mo tinanggap, na naging dahilan kung bakit ang tatay mo ay hindi na nailigtas. Miss Kiao, hindi ka ba nakakaramdam ng pagkakonsensya? Kiao Shu, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang kapal ng mukha mo. Mamamatay ka na sana. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Shen Jiwei, mukhang dati, hindi pa sapat ang leksyon na ibinigay ko sa iyo. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko. Gusto mo bang mamatay? Shu Sayan, tumigil ka. Kuya Shiran, siya. Para sa babaeng ito, pinagbabantaan mo akong saktan. Miss Kiao, pakiusap, magbigay ka ng paliwanag. May sakit ka ba? Ano ang kinalaman ni Kiao Shu dito? Siya iyon kanina. Hawak niya ang bote ng alak at sinaktan ng asawa ko. Kung hindi ako agad dumating, wala na sanang buhay ang asawa ko. Ano ang ipapaliwanag niya sa'yo? Mr. Shu, naglabas ang asawa mo ng 5 milyong yuan para layuan ko ang ibang lalaki. Pag-isipan mo ng maigi. Ako ba ang may problema? O siya ang may problema? Wala akong ginawa. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Nakakatunaw na cute. Utak na puro paibig. Sobrang perpektong pares. Gusto mo nang tingnan, edi tingnan mo na lang nang walang alinlangan. Sino ba ang gustong tumingin sa'yo? Ang tapang naman ng amoy ng alak na to. 3 beses ko na itong hinugasan, pero hindi pa rin malinis. Tungkol sa nangyari kanina, salamat sa'yo. Paano mo gustong magpasalamat? Paano mo gusto kong magpasalamat sa'yo? Ilang beses ba? Humingi ka ng tulong sa ibang tao. Ganito ba palagi ang pasasalamat mo? Madalang lang ako. Humingi ng tulong sa iba. Sabi ni Shen Jiwei, natulog daw kayo. Huwag mo akong kadirihan, ha? Masusuka na ako. Ganito ba pababa ang pamantayan ko? Pero si Shu Shiren lang siguro. Hindi natatakot si Shu Shiren na magkasakit. Ako, takot akong mamatay. Si Shu Shiren, kuya mo pa rin naman. Pero ikaw talaga, parang wala kang pakialam sa pamilya mo. Ang asawa ko, ang pinakamalapit sa akin. Sino ba ang asawa mo? Ang sakit naman. Tingnan ko nga, malala ba? Kailangan bang pumunta sa ospital? Masakit ang balikat ko. Mas masakit ang puso ko. Pag minasahe ni Kiao, gagaling na. Masakit. Di dahan-dahanin ko. Ikaw naman talaga kasi. Bakit kailangan mo pang pumunta rito? Nakatanggap lang ng suntok. Sa tingin mo ba si Shen Jiwei? Ang liit ng katawan niya. Kayang talunin ako. Si Shen Jiwei. Ang cute niya. Pero ang dami niyang masamang plano. Hindi ko pwedeng pahintulutan na apihin ang asawa ko. Sino ang asawa mo? Paano niya nagawang apihin ka? Hindi ko siya palalagpasin. Ngayon, dahil ba? Sinabi ni Shen Jiwei na siya. Natulog kasama ako. Kaya mo siya sinuntok. Hindi. Kung ganun, dahil saan? Nakakainis talaga. Sigurado ka bang gusto mong marinig? Oo, pakinggan natin. Kapag nakakainis, magkasama tayong may inis. Sabi niya, kayo ay may ginawa. Buong magdamag. Ang gwapo ko talaga. Fake news to. Maniniwala ka ba? Asawa, isipin mo, posible ba yun? Naaalala mo ba noon? Kapag wala tayong klase noon, mula umaga hanggang gabi tayo magkasama. Gabi hanggang umaga din. Pwede bang huwag kang sumingit? Sige na, kasalanan ko. Ituloy mo na.
Sinabi pa niya na ikaw ay ako. He Yang-sen, tulungan mo akong aigmanda ang isang tao. Gumawa siya ng chismis laban sa akin. Ano? Ako'y ginawa ng masamang chismis. Kailangan pa ng ebidensya. Ang gwapo ko talaga. 4 na taon ang nakalipas. Natulog si Sian kasama ko. Masaya siya. Magdamag. Hindi siya huminto. Ipapadala ko sa iyo mamaya. Mukhang si Miss Shen ay may malawak na karanasan. Natulog si Sian kasama ko. Magdamag. Hindi tumigil. Hindi tulad ko. Noong magkasama kami, siya ang nag-aalaga sa akin. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May sinabi si Kiao Kiao. Tama ang sinabi mo. Simula noon, ako lagi ang nag-aalaga sa'yo. Gusto ko ulit maging gwapo. Hayaan mo akong alagaan ka. Ang iniisip mo, pwede ba na mas normal? Ang pangit mo. Tumanggi ako. Pangit ako. Pangit yun. 4 na taon na tayong hindi nagkikita. Kiao Kiao. Ikaw ba ay tungkol dito ay may malalim pa ring alaala? Kiao Kiao. Kiao Kiao. Gusto ko. Salamat. Ayaw mo. Ay nako. Kiao Kiao. Gusto kitang alagaan buong gabi. Talaga bang ayaw mo? Nasugatan ka na. Kalimutan na lang natin. Nasugatan ang balikat ko. Ang bibig mo naman ay hindi nasaktan. Shu Sian. Noong araw na iyon, ang nagdala sa'yo sa inspection. Sino ang taong iyon? Talaga bang nakita niya ang maliit na buwan sa baywang mo? Hindi mo sasabihin. Tama. Sige. Sige, sige, sige. Sasabihin ko. Sige, magsalita ka. Pinsan ko iyon. Totoong pinsan ko. Mamayang gabi. Magdusa ka mamaya. Ang dami mong sinasabi. 4 na taon na tayong hindi nagkita. Ang kakayahan ni Boss Shu, talagang kasing hina pa rin tulad ng dati. Ginigising mo ba ang competitive spirit ko? Bukas, magpapakuha kita ng kalahating araw na bakasyon. Ang gabing ito ngayong gabi. Tinitiis mo na yan. Ang mahal na mahal kita. Shu Sian, ang kulit mo. Mabait na bata. Gusto ko lang asarin ka hanggang mamatay. Kahit maging multo ako, guguluhin pa rin kita. Hoy, Boss Shu. Anong oras na ba? Huwag mong sabihin sa akin. Hindi ka pa ba bumabangon? Wala kang pakialam. Wala kang pakialam dyan. Kumusta na ang pinapagawa ko sa'yo? Kahit anong sabihin tungkol sa pamilya Shen, may kinalaman ito sa kuya mo. Kung ipapadala talaga ito, gumagawa ba ako ng chismis? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Totoo naman ito. Kung ipapadala ito, tapos na si Shen Jiwei. Pakialam ko. Magpadala muna ng isa. Ang larong ito ay nangangailangan ng oras upang maglaro. Kumain ako. Ang pait ng 4 na taong pag-ibig. Hindi rin sila makakatakas. Mr. Shu, ay hindi. Tingnan ang mga trending topics ngayon. Public Relations Department kagad. Pinigilan ito sa mga trending topics. Imposibleng sugpuin. Kagad na ipaalam sa Departamento ng Relasyon sa Publiko. Hindi mahalaga ang gastos. Alisin ang trending na paksa mula sa aking mga resulta ng paghahanap. Oo. Shu Sian, dapat ikaw yun. Kuya, ang galing mo talaga. Ikaw ang aking Zhou Shenen. Aba, pwede na, pwede na. Si Liu Xiaoshu ba? Hindi siya kasing gwapo ko. Hindi ka pa umalis. Aalis na ako. Sino ang mag-aalaga sa iyo? Mahal na ninuno. Ano ba ang ginagawa mo? Sino ang nagsabi kagabi? Ay, huwag masyado. Wala na akong lakas. Bakit bigla kang naging dinado ngayon? Kung hindi man, huwag na muna tayong kumain. Shu Sian, ako.
Bilis, tikman mo. May problema ba sa kumpanya? Wala naman. Isang walang kabuluhan. Mahalagang tao lang yan. Bilis, kain na mahal. Busog na. Pwede na tayong magpatuloy. Shusayan, tama na. Magtatrabaho pa ako mamaya ng hapon. Sige, mamaya na lang natin ituloy. Shusayan. Tumayo ka dyan, huwag kang gumalaw. Asi. Tama na, huwag ka nang makipag-away. Kapag tinuloy mo pa, baka maabot niya ang sukdulan. Tama na, huwag ka nang makipag-away. Kuya Shiran. Kuya Shiran, ayos ka lang ba? Please, huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Tumawag na ako sa pulis. Paparating na ang inspeksyon. Sige, hintayin natin dumating ang inspeksyon. Tingnan natin kung sino ang kakampi niya. Kung mapahamak siya, deserve niya. Shusayan, ang bagay na naging trending. Ikaw ba ang may gawa nito? Bakit mo ito isinapubliko? Si Vivi ay isa pa ring babae. Hindi ba't sinabi mong mamatay na lang siya? Mamatay ka. Hayaan mo siyang mamatay. Sa loob ng 4 na taon, si Jojo, ang mga salitang sinabi niya. Hindi ba? Pinilit mo siyang mamatay. Si Ann, ang nangyaring iyon 4 na taon na ang nakaraan. Isang malaking hindi pagkakaintindihan. Kung si Ginang, Joe ay dahil sa naging apektado sa pangyayaring ito. Handa akong mag-sorry. Huwag mo na akong bulahin. Mabuting babae. Huwag mo akong hayaang madiskubre. Ang medikal na insidente ni Uncle Joe, na may kinalaman ka dito. Kung hindi, sisiguraduhin kong ikukulong kita habang buhay. Aset. Anong ibig mong sabihin? Hindi dahil sa pagkabigo ng operasyon ang nangyari sa tatay ko noon. Huwag mo nang masyadong isipin. Aalamin ko ang totoo. Ang sinasabi ko, kung may kinalaman siya rito, hindi ko siya patatawarin. Kuya Shiren, maniwala ka sa akin. Si Sian ang naninira sa akin. Alam mo iyon. Ako ba ang una mong babae? Alam ko na ang lahat. Vivi, wala namang anuman. Ang makakaapekto sa atin. Sa ating pagmamahalan. Shiren, kung ako ikaw, agad akong maghihiwalay sa kanya. Huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa isang babae. Sirain ang pamilya Shu. Hindi sulit. Shusayan, kung galit ka, sa akin mo ibaling. Huwag mong ibaling kay Weiwei. Baliwalain. Siya ang palaging bumabaliwala sa akin. Sa mahal ko. Gusto mo siyang protektahan, tama ba? Mas mabuti pang protektahan mo siya hanggang sa huli. Kakasimula pa lang ng laro. Ginoo Shu, sumama ka sa amin. Oo. Hanapin mo si Hyangsen. Siya ang bahala sa'yo. Ako, sasamahan kita. Dinala ko na si Lucky pabalik sa villa. Hindi mo ba siya matutulungan ng maayos? Huwag kang mag-alala. Maligo ka na. Sumunod ka at humiga sa kama. Anong oras na ba? Sinasabi mo pa rin ang ganitong bagay. Huwag kang mag-alala. Ang lalaki mo ay hindi kung sino-sino, na pwedeng apihin ng kung sino lang. Oo, nagtitiwala ako sa sarili ko. Hindi ako umaasa sa magulang ko. Bumalik ka ng maayos. Hintayin mo ako. Bibili ako para sa'yo. Maliit na strawberry cake. Kailangan na nating umalis. Ginoo Shu. Shusayan, ikaw talagang walang galang. Siya ang tunay mong kuya. Ginang Shu, magkalma ka. Kaya niya ako sinaktan. Hindi mo ba nakikita? Sinaktan ka ng kuya mo. Kasalanan mo iyon. Tatanungin kita, tungkol sa ate mo. Ikaw ba ang may gawa? Oo, o hindi. Mahalaga ba? Sa puso mo, hindi ba matagal nang tiyak mong ako ang may gawa? Alam mo na ba dati, na si Shen Jiwei ay medyo magulo? Si Shu Shiren ba? Hindi niya alam. Siya at si Shen Jiwei ay magkasama. Hindi ba ang gusto lang ay gamitin ang koneksyon ng pamilya Shen? Para labanan ako. Wala akong pakialam. Bilisan mong alisin ang trending topic. Tanggalin mo iyon. Tapos mag-post ka ulit. Sabihin mo lang na dati ikaw at si Shen Jiwei ay nagkaroon ng relasyon. Kaya siya nagpa-abort. Mula pagkabata hanggang ngayon, nasa puso mo lang ay si Shu Shiren. Noon, iniisip ko palagi na
Dahil hindi siya totoong anak ng tatay ko, kaya lagi kang sobrang kumakampi sa kanya. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi mo talaga mahal ang tatay ko. Hindi ba't dahil masunurin ang kuya mo? Hindi mo ba titignan kung anong klaseng ugali meron ka? Simula pagkabata hanggang pagtanda, nakinig ka na ba sa sinasabi? 4 na taon na ang nakalipas, mas pinili mong putulin ang kaugnayan mo sa pamilya Shu. Hindi mo rin tinanggap si Shen Jiwei bilang asawa. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung ganun, dahil tapos na ang pagputol ng relasyon, anong karapatan mo para utusan ako? Shu Sayan, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo ba na ako itinuturing na ina? Ganun ba? Inspector, gusto ko siyang aidmanda. Aidemanda ko siya dahil sinaktan niya ang anak ko. Ginang Shu, ipinakita ng surveillance footage na si Shu Shiren talaga, Mr. Shu, ang unang nanakit. Aidmanda mo na siya. Shuhin na may sombrero. Tulungan mo akong aidmanda. Itong si Ginang Shu. Ibalik niya ang testamento ng tatay ko. Hinihiling ko sa kanila na ibalik ang mga shares ng kumpanya sa akin. Shu Sayan, noong 4 na taon na ang nakalipas, nang pinutol mo ang relasyon mo sa pamilya Shu, isinuko mo na ang mga iyon na ngayon ay kay Shiren na. Walang kinalaman sa'yo. Isinuko. Hindi ko natatanda ang ako ay sa dokumento ng paglipat ng shares. Nakapirma. Ang alam ko, isinuko ko lang ang karapatan kong magmana ng kumpanya. Pero hindi ko isinuko ang shares. Huwag mong asahan. Ang mga shares ng Shu Group, lahat ay sa kuya mo. Dahil hindi mo ako kinikilalang ina. Ang mga shares ng kumpanya. Siyempre, wala kang kaugnayan dyan. Pero hindi Shu ang apelyido mo. Ang kumpanya ba talaga ay may kaugnayan pa sa akin? O wala na? Hindi ikaw ang masusunod. Ikaw, kasama. Pwede na ba akong umalis? Hayop na talagang bata ka. Isang traidor na puting lobo na di marunong tumano ng utang na loob. Kahit hindi kita tunay na anak, pinalaki pa rin kita. Mahigit 20 taon. Lahat ng ito ay utang ng ama mo sa akin. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Ang sabi ko, hindi kita tunay na anak, kung hindi dahil sa sinabi ng ama mo noon, na kailangan mong manatili sa pamilya Shu, para magkaroon ng karapatang magmana si Shiren. Akala mo ba, mag-aalaga ako ng anak ng ibang tao? Ikaw, maliit na lalaking walang kwenta, kagaya ng namayapang ina mo. Pareho kayong walang maabot, hindi nararapat sa entablado. Isang si Huwag. Huwag para sa ganitong uri ng tao. Marurumihan ang iyong mga kamay. Paano ka nakarating dito? Hindi kita maalis sa aking isip. Ayos ka, babae kong maliit. 4 na taon na ang nakaraan, ikaw iyon. Gusto mong sirain ang pamilya namin. Shu, gawing magulo ang lahat, di ba? Linisin mo ang pananalita mo. Pwede mo akong pagsabihan. Pero huwag mong sisiraan ang babae ko. Si Shen Jiwei ang gumawa ng masamang chismis tungkol sa iyo. Ang bagay na iyon, si He Yangsan ay nagsampa na ng kaso noon. Siya ngayon ay nasa kulungan na. Ha? Mrs. Shu, ang balitang ito, bukas sigurado itong magiging headline. Ang mga shares ng Shu Group, bababa na naman ng ilan. Porsyento na naman siguro. Aalis na tayo. Kiyaw-kiyaw, wala na akong pamilya. Paano na? Ako na ang magiging nanay mo. Nakakatawa ba? Huwag mo itong banggitin sa akin. Tuwing binabanggit mo ito, nalulungkot ako. Noong bata pa ako, akala ko noon, hindi niya ako mahal. Hindi ko akalain, hindi pala ako ang kanyang tunay na anak. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Ang tunay kong ina, sino ba talaga? Shu Sayan, kanino ka ipinanganak? Mahalaga ba? Sige na nga, ngayon, ikaw ang pinaka-importante. Umalis. Bumalik tayo sa kwarto para gawin ang mga bagay na kailangan. Ay, maligo ka. Matulog ka ng maayos. Paggising mo bukas ng umaga, ayos na ang lahat. Ayaw ko mag-isa sa paliligo. Gusto ko maligo kasama ka. Paano ka naman? Bibigyan kita ng kaunti. Ikaw na ang magsimula ng dye shop. Ay naku. Sige na, tama na. Mag-iisip muna ako. Ang galing talaga ng asawa ko. Tama pala, 4 na taon na ang nakaraan. Bakit mo kinalimutan? Ang mana ng pamilya Shu.
Sa panahong iyon, ang lahat ng pinagsikapan ko ay para sa iyo, para sa mas magandang buhay. Tinalikuran mo na ako. Yung mga bagay na iyon, ano ang kahulugan nito? Kiyaw-kiyaw. Mas gugustuhin ko pang mag-away tayo. Mas gusto kong saktan mo ako. Murahin mo ako. Sabihin mo na hindi mo ako mahal. Ngunit hindi ko matatanggap. Naiiwan mo ako. Sabi mo, palihim kang bumalik para kunin si Aki. Bakit hindi mo rin ako ninakaw? Ay hindi. Sa oras na iyon, si Aki lang ang nasa bahay. Kung nandyan ka, kukunin din kita. Sige ba, pinapatawad kita. Kaya tayo magkabati. Ikaw, babaeng maliit. Sa wakas, natagpuan kita. Tumingin kayo lahat. Itong babaeng maliit, nangaakit ng lalaki. Inakit hanggang sa kumpanya. Siya ang inyong punong tagapamahala, si Shu. Ang posisyon niya, bilang assistant ng punong tagapamahala, ay nakuha sa pamamagitan ng pagtulog niya. Baka naman hindi ka. Hybrid na lahi. Ano? Ang tapang mo. Buti na lang, nakapagpa-rabies vaccine ako. Nilalay mo akong parang aso. Talagang patay na. Ang mga magulang mo. Walang kaunting pinag-aralan. Ulitin mo nga. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Tao, halika. Hilahin siya palabas. Tigilan mo yan. Tigilan mo. Shu Sayan, ako ang nanay mo. Hindi ka na. Simula ngayon, hindi na. Ayon sa iyong kagustuhan, ang anak mo ay isa lang. Si Shu Shiren lamang. Ako pa rin ang nanay mo magpakailanman. Ang dokumentong ito, hindi ko ito aaminin. Fang Yikia, bakit ang tatay ko bigla na lang inatake sa utak? Di ba dahil iniisip niya lagi ang nanay mo, yung kabit? Kiyaw-kiyaw, marumi. May lakas loob ka bang magsalita tungkol sa iba? Di ba noong una ikaw ay nagdadalang tao at nagpakasal ka kay Tito Shu, si Shu Shiren? Ginawa mo si Tito Shu na tagapagmana ng responsibilidad. May karapatan ka bang magsalita tungkol sa iba? Ikaw. Ano? Ikaw. Ginawa mo, pero ayaw mong aminin. Ganoon ba? Ang kapal ng mukha mo. Sumakit ang kamay ko kakapalo. Si Jojo natin. Napasakit na ang kamay niya kakapalo. Hipan ko ang kamay ng baby. Shu Sayan, hayop ka. Tumulong ka pa sa babaeng maliit na ito para insultuhan ang nanay mo. Ako naman ang nagpalaki sa'yo. 20 taon kita inalagaan. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Walang ganoong nangyari. Yaya ang nagpalaki sa akin. Tao, halika. Itapon mo siya palabas. Hayop ka. Ikaw at ang babaeng ito. Hindi kayo mamamatay ng maayos. Sandali lang. Malisyosong pagpasok sa Shushing Group. Naghanap ng gulo at problema. Dalhin siya sa Security Bureau. Xiaoan, huwag. Hindi tayo ganito ka-close. Wei, naparusahan na siya. Matanda na ang nanay natin. Matanda. Noong sinaktan niya ang asawa ko, ang lakas ng hawak niya. Hindi mo mararamdaman kahit na medyo may edad na siya. Si Ann, ginawa na rin natin. Magkapatid tayo ng higit 30 taon. Bukod pa doon, bago umalis si Papa, huwag mo nang banggitin si Papa sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Sige, sabihin mo. Paano mo magagawang patawarin si Mama? Matanda na siya. Hindi mo naman siguro talagang hayaan na siya ang makulong, di ba? Madali lang. Papuntahin mo siya para humingi ng tawad kay Kyoshu. Bukod pa doon, ibalik mo ang mga shares ko. Shu si Ann, huwag kang sumobra. Ang shares noon ay ikaw, ang tumanggi. Si Mama ay imposibleng humingi ng tawad. Si Kyoshu rin naman ang nanakit sa kanya. Ako at kayo, nang pinuputol ko na ang ugnayan natin. Hindi ko sinabi na ayaw ko ng shares. Ari-arian iyon ni Papa. Bakit ninyong aangkinin iyon? Wala nang usapan. Para lang sa ilang shares. Hahayaan mo si Mama at ikaw. Ang asawa mo ay makulong. Ikaw talaga ang tinatawag na napakamapagbigay na anak. Sabi mo, itong usapan. Kung mapasama ito sa trending, ang presyo ng shares ng Shu Group, talaga bang kailangan bumagsak ito? Pagkatapos, itong grupo ng Shu, ang posisyon ng presidente, kaya mo pa bang mapanatili? Sige,
Susayan, dahil ginawa mo ito ng ganito katindi, tatanggapin ko na lang ang gusto mo. Simula ngayon, wala na akong ganitong kapatid. Eksakto, gusto ko yan. Napapanta ako sa pamilya nyo. Totoo ngang malas ako. Parang sumama ang kapalaran ko sa 8 henerasyon. Ginang, Kiyaw, dahil sa aking ina, nasaktan kita. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Paumanhin. Pinapanta mo kami rito para makita ang malalim na pagmamahalan nyo bilang mag-ina. Ay, pasensya ka na. Medyo walang pakiramdam ako bilang tao. Hindi ko maintindihan. Susayan, huwag mong pahirapan ng iba. Sabi ng asawa ko, huwag ko raw pahirapan ng iba. Sayang lang, hindi sila tao. Sino ang asawa mo? Kung magsusorry ka, bilisin mo. Ano ba? Pinapasabi lang sa'yo na mag-sorry. Ang hirap ba nun? Mamaya kailangan ko pang samahan ng asawa ko para magpatibay ng samahan namin. Ma, mag-sorry ka na lang kay Ginang. Kiyaw, magbigay ka ng paumanhin. Paumanhin. Tama na ba? Mag-sorry ka na lang. Para kang may kutsilyo na nakatutok sa leeg mo. Ang hirap ba talagang mag-sorry? Kung gusto mo, pumasok ka at kasama mo na lang ang manugang mo doon. Nandito tayo. Pasensya na. Susayan, pwede ka bang magpakahinahon? Kung ayaw mong mag-sorry, wala rin akong magagawa para protektahan ka. Sobrang dami na ng problema ko sa kumpanya. Halos di ko na kaya. Pwede ba? Huwag ka nang dumagdag sa gulo ko. Anak, sige. Magsusorry na ako sa kanya. Magsusorry ako ngayon din. Miss Kiyaw, pasensya na. Hindi ko dapat sinasabi ang kung ano-ano. At hindi rin kita dapat sinaktan. Ang gasto sa pinsala sa emosyon mo. At halaga ng pagpapagamot. Babayaran ko lahat. Natanggap ko na ang paghingi mo ng tawad. Pero hindi kita pinapatawad. Wala na. Pwede na ba kaming umalis? Umalis na tayo. 10,000 kabayaran. Ang deposituhin mo sa account ng asawa ko. Isang sampal lang, kumita ka na. 10,000. Ang dali yatang kumita ng pera. Kailangan ng disiplina. Umuwi ka na. Papaluin ka ng asawa mo sa puwet. Umalis ka na. Buhay mo, bastos ka. Ngayon, ilagay mo ang Shenshi Hospital, pandaraya sa medikal, at pang-aabuso sa gamot, ebidensya sa akin, at ilagay ito sa tuktok ng trending list. Sinabi ko na, kailangang magbayad ang pamilya Shen. Ngayon na ang tamang oras. Kiyaw, malapit na ang kaarawan mo. Malapit na rin ang sorpresa ko sa'yo. Hello, Ma. Nasa ibaba ka na ba? Sige, pupuntahan kita ngayon na. Oo. Nasa ibaba na ang mama ko. Susayan, gumising ka. Ha? Anong nangyari? Kiyaw, may lindol. Mas nakakatakot pa kaysa sa lindol. Nasa ibaba na ang mama ko. Bumalik ka na agad sa villa mo. Sa mga araw na ito hindi ka pwedeng umakyat sa kama ko. Umalis ka na, kundi yari ka. Umalis ka na. Hindi ba't okay naman yon? Dumating na ang yenan. Kailangan ko ipakita ang maayos na pag-uugali ko. Lumayas ka na. Ma, bakit bigla kang dumating? Hindi mo man lang ako sinabihan ng maaga. Kaarawan mo kasi ngayon. Nakalimutan mo ba? Naiisip ni Mama na wala kang kasama. Ang mama ko ang pinakamahusay sa akin. Oy, Lucky. Jojo, sino ito? Hello, tita.
Naalala ko na. Hindi ba ito noong nag-college ka? Noong panahong iyon. Iyong boyfriend mo noon. Ikaw talaga, bata ka. Maayos naman siya. Pero sinabi mong patay na siya. Patay na. Ay, hindi ba ito? Ang dati mong boyfriend na akala mong patay na. Nabuhay ulit. Hehe. Ikaw talaga, loko ka. Nagbalikan kayo. Hindi mo man lang sinabi sa nanay mo. Kaya ako, nanay mo. Kung saan-saan. Naghanap ng mapapangasawa para sa'yo. Hindi na siya. Ang boyfriend ko. Siya ang boss ko. Siya ang namamahala. Sa trabaho ko. Ha? Huwag kang masyado magsalita. Ito, si Jojo, boss. Paano niya nagagawa ang ganitong mga trabaho? Maupo muna kayo. Jojo, bilisin mo at tumulong ka. Tita, huwag po kayong magkamali ng iniisip. Ako ngayon ay ang taong. Hindi. Ako ngayon ay manliligaw ni Jojo. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kayong kabahan. Oh, ikaw ay nanliligaw sa anak naming si Jojo. Ay, itong bata na ito. Ang tangkad, ang gwapo, at ang yaman. Medyo mahina na talaga ang mga mata. Jojo, gusto ko rin. Simula nang si Sushu ang kanyang ama, ay pumanaw. Ngayon lang, datang kaarawan na parang maayos talaga. Sa bahay, sa wakas ay may kasiyahan na ulit. Tingnan mo naman talaga ako. 4 na taon na ang lumipas. Bakit ko pa ba binabanggit ang nakakalungkot na bagay na ito? Kumain na tayo. Pinakahuling balita mula sa aming istasyon, ang ospital ng Shen Group, dahil sa sistematikong pandaraya sa medikal, at mga isyu ng maling paggamit ay nabunyag. Ang ahensya ng pagpapatupad ng batas, ay agad kumilos. Lahat ay isinara. Lahat ng ospital sa ilalim ng Shen Group, pati ang tagapangulo ng grupo na si Ginoong Shen, ay naaresto na alinsunod sa batas. Dahil sa epekto ng insidenteng ito, ang presyo ng stock ng Shen Group, ay biglang bumagsak sa pagbubukas ngayon. Ang ospital ng Shen Group, hindi ba ito ang ospital na noon? Ang gumawa ng operasyon sa iyong ama. Oo, iyon ng ospital na iyon. Boss Shu, hindi maganda ang balita. Nabunyag ang ilegal na mga operasyon ng pamilya Shen. Naaresto na si Chairman Shen. Ngayon, ang trending topic ay, hindi na maalis. Alam ko na. Ngayon, lumabas na si Madam. Galing siya sa detention center. Itago mo muna sa kanya. Huwag mong ipaalam sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Sige. Shu Sayan, napakabangis ng mga paraan mo. Gusto mo talagang itulak ako sa desperadong hakbang laban sa pamilya Shen. Hindi ko ito papayagan. Kuya. Wei, lumabas ka na. Kuya, alam ko na ang tungkol kay Papa. Siguradong si Shu Sayan ang may gawa nito. Siya talaga ang may galit sa atin. Tingin ko, ang tatay ni Kiyo Shu ay patay dahil sa atin. Nalaman na niya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa mga bagay sa kumpanya. Mag-behave ka muna sa panahong ito. Huwag kang magpasimuno ng gulo. Kuya, kailan ka matatapos magtrabaho? Umuwi na tayo. Umuwi na tayo sa bahay. Gusto kong magkaanak. Baliw ka ba? Hindi ka ba natatakot na matuklasan ni Shu Shiren? Pero, ngayon, ang natatanging paraan ay magkaroon ng anak para ang posisyon ko sa pamilya Shu ay maging matatag. Kung gusto mong magkaanak, pwede naman. Puntahan mo si Shu Shiren. Ang tungkol sa atin, kapag natuklasan niya, Wei, alam mong masama ang magiging resulta. Hindi ko naman mahal si Shu Shiren. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng anak kasama ang taong mahal ko. Ang ibig mong sabihin ay, ako, ang mahal mo pala. Siyempre naman. Kuya Shiren, mayroon akong magandang balita na sasabihin sa'yo. Anong magandang balita? Buntis ako. Totoo ba yan, Wei? Oo, magiging tatay na ako. Totoo nga, Kuya Shiren. Pero sa ngayon, hindi natin pwedeng ituloy ang batang ito. Bakit? Sa ngayon, ang sitwasyon ng pamilya Shen ay masyadong magulo. At saka ang tatay ko,
ay nasa kustodiya pa. Paano mo inaasahan na magkaroon ako ng lakas ng loob magkaanak? Huwag kang mag-alala, Wei. Hindi ko hahayaan na ikaw, o ang pamilya Shen, ay masaktan kahit kaunti. Ha? Kuya Shirin, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Hindi ito totoo. Gusto ko sanang pagsamahin ang pamilya Shu at Shen para sa pinagsamang lakas nila para pabagsakin si Shu Sayen. Kahit pa may mangyari sa pamilya Shen, hindi ko pa rin sila kayang talikuran. Ginagawa mo pa rin ang bagay na ito para saktan ako. Hindi ganito, hindi. Simula ngayon, pangangalagaan mo na lang ang sarili mo. Kuya Shirin. Ginoong Shen. Ang Shen Corporation ay pinaghihinalaang pagkakamaling medikal. Pakisama po kayo sa amin sandali. Kahit anong pilit noon, hindi ka umaalis. Pero ngayon, ang bilis mo namang umalis. Jojo, maligayang kaarawan. Bakit may 5 kandila? 因为 4 na taon kitang na-miss. Ngayon, kailangan nating punuan ang mga nakalipas. Kaya, ngayong araw, magdedeklara tayo ng 5 kahilingan. Grabe naman, sakim na yata yan. Tutulungan kitang mag-wish. Sige. Ang unang kahilingan ay, sana si Shu Sayen ay magbalikan kami. Sino bang nagwi-wish ng ganyan? Hindi pwede. Ulitin mo ang wish na yan. Sinindihan mo na kasi. At hinaipan mo na ang mga kandila. Hindi na mababawi. Ganito. Ako naman. Tutulungan muna kita. Para matupad ang unang kahilingan. Matupad ito. Ang unang kahilingan ay natupad na. Cause I'm falling slowly in love with you. Ha? Wala akong nakita ha. Sige, ituloy nyo lang. Ang cute pa rin ni Mama. Parang ikaw. Kasalanan mo kasi. Bakit ka kasi humalik? Nahuli tuloy ng nanay ko. Reyes ka na. Reyes, umuwi ka na sa inyo. Terra. 还有4个愿望没许呢。 Ay naku. Ang pangalawang hiling na ito ay putot sa banyo. Pareho.